Audio Jungle. Audio Jungle. Ganda nga naman ang Intramuros. Maraming pangyayari dito sa lugar na to. Maraming infrastruktura na nagbibigay kagandahan sa Pilipinas. Makikita niyo naman, bumabagyo na! Tara't samahan niyo ko, hanapin natin ang suliranin ng Intramuros. Audio Jungle. Magandang umaga sa inyong lahat at ito ang aming dokumentaryo tungkol sa suliranin sa Intramuros. Sa aming paghahanap ng mga suliranin sa Intramuros, mayroong 5 iba't ibang story ang aming natuklasan at sa 5 iyon, ito ang mga sumusunod. Isa sa mga aming suliranin na nakita, ang Double Park. Ang double parking ay pinagbabawal ng gobyerno at kung saan nakasaad sa Republic Act 4136. Marahil na rin ikay nakakaabala sa mga manlalakbay. Ano ang nakikita niyo? Sagsili. Ngunit, tama bang tumihan ang pader na nakikita sa Intramuros? Sabi ng iba, ito ay sining. Pero sa mata ng ating gobyerno, ito ay dumi. Pero ano nga dapat ng tama? Ang isang suliranin ng Intramuros ay hindi tamang pagtapon ng basura. Ang hindi maayos na pagtapon ng basura ay nagdudulot ng baha sa lugar at maapekto rin ang ekonomiya ng Intramuros dahil sa dumi ng lugar. Sa aming video, makikita ang kahirapan sa loob ng Intramuros kung saan nakilala namin at nakapanayam ang iba sa kanila. At isa sa kanila ay si Jason. Siya ay 14 years old at simula pa ng una ay hindi siya pinag-aral ng kanyang magulang dahil sa kahirapan. Anong pangalan mo? Ha? Jason. Ganda. Nag-aaral ka ba? Simula dati, hindi ka nag-aaral ka. Saan ka nakatira? Dito lang din. Kasama mo yung magulang mo? May kapatid ka? Kayo magkakasama, kayo magkakapatid. Sino kasama mo? Ano ginagawa mo dito sa Intramuros? Wala? At ang pangalawa naman aming nakilala ay si Ermesita Hausa. Siya ay 67 years old. Matagal na siya nagtitinda ng rosaryo sa Manila Cathedral. Wow. 67 na. 67. 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 67
walang mainit at walang nagkaka. Maraming salamat po. Pag isa ako gumabangon na madaling araw, kala mo ba, nilinis muna ako, nagwawalis. Hirap po ako. Iba na. Tayo magbibigay kayo ng Ang pagsasolba ng suliranin ay di inaangkop sa aking katiguan ng isang tao sapagkat ito ay nababatay sa kanyang pagiging kabuhay. Ang aming dokumentaryo ay pumapaksa sa suliranin na ating lipunan. Halimbawa lamang ay ang tradisyon sa Ilocos. Makakangkan lang natin ang ating kaunlaran kung tayo ay magtutulungan. At muli, kami ang Group 1!